Mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan at mga kababayan. Ngayon magbabasa tayo dito sa sulat ng Lucas, Luke 13 verse 6 hanggang 9. Napakahaba ito pero ganun pa man babasahin natin. Ito ang ating mababasa. Isang ilustrasyon. Sa gayon ay inihalin tulad niya ang ilustrasyong ito. Isang tao ang may puno ng igos na nakatanim sa kanyang ubasan at pumaroon siya upang humanap ng bunga roon, ngunit walang nasumpungan. Sa gayon ay sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, narito 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga ng puno ng igos na ito, ngunit wala akong nasumpungan. Putulin mo ito. Bakit nga pananatilihin itong walang silbi ang lupa? Bilang tugon ay sinabi niya sa kaniyang Panginoon, pabayaan mo rin iyon sa taong ito hanggang sa humukay ako sa palibot nito at magbigay ng pataba. At kung magluwag at ito ay mabunga sa hinaharap, mabuti naman. Ngunit kung hindi, putulin mo iyon. Ito ang ating nabasa, mga kaibigan. Napakahaba, pero ito isang ilustrasyon patungkol sa isang kahoy na hindi nagbunga. Na kung saan, ang kahoy na yan, 3 taong binibisita na ng may-ari ng lupa at walang bunga. At sabi niya, ito'y nakakasikip lamang sa lupa. Walang silbi. Kaya gusto niyang putulin. Mabuti na lang at yung tagapag-alaga ay nakiusap na huwag putulin at bigyan ng pagkakataon siyang hukayan, lagyan ng pataba, pagkasakaling magbunga sa sunod na pagbalik niya ay makasumpong siya ng bunga. Ngunit kung hindi pa rin makasumpong, pwede nang putulin. Kaya mga kaibigan, ito ay isang parabola o parables na sinalita ng Panginoon sa atin upang ating pag-aralan. Ito ba ay literal na punong kahoy? Maaaring sabihin natin literal, ano? Pero tayo man ay may punong kahoy na itinanim na inaasahan natin na yung fruit trees na tinanim natin ay magbubunga sa tamang panahon. Ngunit hindi rin nagbubunga, siguro ang desisyon natin mabuti pa putulin na lang at palitan ng ibang pananim. Maring mga ganun ang ating kaisipan. Kaya ang ating Panginoon ay ganun din. Ito'y nagre-representa sa atin ng mga tao bilang itinanim ng Panginoon. Binigyang buhay, binigyang karangalan ang tao at binigyan niya ng lahat. Ngunit ang hinahanap niya ay ang bunga. Ano ang bunga naman na kanyang hinahanap? Halimbawa doon sa Roma 11 verse 16, kailangan mamunga tayo mula sa ugat, sa katawan hanggang sa mga sanga. Yung ating pagbunga mula sa ating ugat, mula sa puno, mula sa puso hanggang sa ating kaisipan, hanggang sa ating mga galaw. Yun ang bunga na sinasabi. Ano ang bunga naman yun? Bunga ng kabanalan, bunga ng paglilingkod sa Panginoon, bunga ng ating mga bibig para siya ay purihin, at bunga ng buong pagkatao natin upang ipahayag na tayo nga ay tunay na itinanim ng Panginoon. Kaya kung ang tao na kanyang inaasahan na magbabalik sa kanya ng kapurihan bilang bunga, ngunit hindi naman nagbibigay ng kapurihan o hindi nagpapakita ng kahalagahan sa nagbigay sa kanya, ano ang gagawin ng Panginoon? Maaari tayong pabayaan at hindi tayo maisama doon sa kaligtasan na tinatawag. Kaya mga kaibigan at mga kababayan, itong message ng ating Panginoon, parables, ginawa niya ito upang tayo ay mag-isip kung ano ba ang kalooban ng ating Panginoon. Inihalin tulad niya sa kahoy
tayo yun. At ano naman, sino naman ang tagapag-alaga na yun? Yun ay ang ating Panginoon na nagbibigay ng mensahe sa atin upang hindi tayo upang magbunga tayo. Kaya itong mga ginagawa natin, ito ay talagang ating pinapahayag, pinapaalala lamang ang mga sinasabi ng Panginoon upang tayo ay magbunga ng espiritual na mga bunga kung saan dun ay mag-aani tayo ng buhay na walang hanggang ang tinutukoy sa Biblia o sa banal na kasulatan. Kaya ang tao gusto ng Panginoon na magbalik sa Kanya ng sulit. Magbalik sa Kanya ng papuri, magbalik sa Kanya ng pagsunod sa Kanyang kalooban. Sapagkat iyon naman ang kalooban niya na makitaan niya ang lahat na Kanyang mga ginawa, lalo na ang tao, na mayroong ipapakita sa Kanya kapakinabangan sa pamagitan ng ating mga bunga sa ating pananampalataya sa Kanya. Bunga ng kabanalan. Yun ang ibig niyang ipahiwati sa atin. Magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan at mga kababayan. Sana naman po, suportahan nyo naman ang maliit na ministry na ito. Pagpapahayag ng mga verse ng Bible, like na rin, kung pwede, i-share na rin upang makatulong naman tayo sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa mga tao na hindi pa nakakarinig at hindi pa rin nakakapagbunga. Sana magkaroon tayo ng masaganang bungang espiritual. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Yeshua, Messiah.